Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, December 3, 2023. Patuloy pa rin na umiiral sa ating bansa yung northeast monsoon Apektado pa rin po nito yung Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Cordillera at kasama na po dyan yung natitirang bahagi ng Cagayan Valley. At yung shearline naman ay apektado naman po niyan yung parte ng Isabela at Cagayan. Habang yung easterlies naman ay nakakaapekto po yan dito sa may parte ng Metro Manila, Visayas hanggang sa parte ng Mindanao. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Wala mong tayong bagyo na minomonitor sa ating advanced weather forecast, pero yung mga pagulan na dulot nga po nitong shearline at ng pagsasalubong nila nung amihan at ng easterlies, at ito po ay magdudulot sa atin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako muna po tayo sa ating rain map animation kung saan mananatiling may mga tsansa ng mga pagulan ng eastern section ng ating bansa. Pagdating po mamayang alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy po may mga tsansa po ng mga posibleng mahina at katamtamang pagulan ang eastern section nga po ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, dito po sa Polillo Island, Quezon, Bicol Region, Visayas hanggang sa parte nga po ng Mindanao ay may mga tsansa ng pag-ulan. Pero po yung malaking bahagi ng ating bansa, yung western section ng ating bansa, ay magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Pagdating naman po mamayang alauna ng hapon, asahan pa rin po natin, meron pa rin mga tsansa ng pag-ulan ng eastern section po ng buong bansa. Pero yung western section naman po ng ating bansa, mananatiling maganda po ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon, asahan pa rin po natin may pag-ulan. Dito po yan sa parte po ng Mindanao. Ito naman po yung mga pag-ulan na nanggagaling sa Mindanao. Ito naman ay nanggagaling po yan sa easterlies. Ito po yung mga moisture na nag-evaporate at nagkukumpulan bilang isang makakapal na kaulapan at magdudulot nga po ng mga pag-ulan. At dito naman po sa eastern section ng ating bansa, ito pa rin po yung northeast monsoon at yung amihan na nakakaapekto nga po sa eastern section ng bansa. Pagdating naman po mamayang alas 7 ng gabi, asahan natin, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Visayas, may tuloy-tuloy po tayong pag-ulan na mararanasan. At maging dito nga po sa eastern section ng Central Luzon, meron po tayong mga posibilidad na pag-ulan. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng gabi, asahan pa rin po natin may tsansa ng pag-ulan dito pa rin sa may parte ng Visayas. Dahil nga po malaki po ang posibilidad natin na bababa ng bahagya itong shearline na magdudulot nga po ng pag-ulan. Dumako muna tayo sa ating advanced weather forecast. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga po natin, by December 4, dito po magkakaroon po ng possible low pressure area sa parte po ng Taiwan. Pero yung easterlies, ito pa rin po yung pinaka main factor na nakakaapekto sa ating bansa. At habang yung shearline naman ay may tsansa na paulanin yung eastern section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. By December 5, dito nga po mapapansin nyo magkakaroon ng sama ng panahon sa may parte ng Japan. At kung mapapansin nyo naman po, ito nga po yung shearline ay bababa po yan at magpapaulan na naman po yan sa parte ng Bicol Region. Halos makakaranas ng mga pag-ulan ngayong buwan na to ay puro yung eastern section ng ating bansa. Yung eastern section po ng ating bansa, dito po yan sa may, kung makikita nyo, dito po yan sa may parte ng Mindanao, Visayas, Bicol Region, Central Luzon, at dito naman po sa may Northern Luzon. Pagdating naman po ng December 6, by December 6, asahan natin na yung easterlies pa rin makakaapekto sa ating bansa at yung shearline pa rin ay may tsansa pa rin na magpaulan sa Central Luzon.
Pagdating naman po ng December 7, mapapansin nyo po, shearline pa rin po ang magdudulot ng pagulan sa halos sa buong eastern section ng Luzon. Kasama po dyan yung southern Luzon na posibleng magdulot ng pagulan, yung shearline. By December 8, magkakaroon ng high pressure area sa karagatan ng Japan, at ito nga po ay tutulong na mas bumaba pa ng bahagya itong shearline. Naabot po yan hanggang sa parte ng Visayas, at magkakaroon ng mga pag-ulan nga po dito sa may parte naman ng Mindanao. Pagdating naman po ng December 9, asahan nga po natin na tuloy-tuloy nga po yung easterlies, makaka-apekto po yan dito naman sa may parte ng Mindanao at ng Visayas, at yung shearline naman natin ay apektado po niya ng halos sa Bicol region hanggang dito po yan sa northern portion ng Visayas. Pagdating naman po ng December 10, dito po sa may parte ng Bicol region at Visayas, mapapansin nga po natin, meron po dyan makakapal na kaulapan na posibleng may mga malalakas na pagulan na mararanasan ang eastern section ng Visayas at ng Bicol region. Pagdating naman po ng December 11, magkakaroon na naman ng panibagong sama ng panahon na dito nga sa may parte pa rin ng Japan. At kung mapapansin nyo, easterlies pa rin po ang makaka-apekto sa ating bansa. By December 11, may mababa ang tsansa ng mga pagulan. Pero mapapansin nyo po, ayon po sa ating Joint Typhoon Warning Center, yung average rainfall po natin ngayon is below average po. So, ibig sabihin, mababa po yung mga pag-ulan na nararanasan pa po natin ngayong taon ng 2023 ng December. Pagdating naman po ng December 12, asahan po natin, ito pa rin po muling bubugso yung amihan, at yung amihan posibleng umabot po yan hanggang sa parte ng Visayas, at yung easterlies naman ay dito naman makaka-apekto yan sa parte po ng Mindanao. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya kung makikita nyo nga po dito sa ating advanced weather forecast, yung mga sama ng panahon na nakapaligid sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.